Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Leonor, 24 years old na ngayon at nakatira sa Tumaga dito sa Zamboanga City. Natuklasan ko ang channel ninyo noong pandemic at simula noon ay palagi na akong nakikinig kapag bakante ang aking oras. Siya nga pala, matagal na itong ikakwento ko sa inyo. 10 years old pa lamang ako at nasa grade 4 pa lamang noon. Aware na ako sa lugar namin dati sa sitio Pangulayan sa Tolosa, Zamboanga City ay mahiwaga at maraming nangyayaring kababalaghan. Isa na roon ang gumagala daw na nilalang na kung tawagin ay Dama Oscura. Wikang Chavacano na ang ibig sabihin ay Black Lady. Pero Papa Dudut, hindi ito yung pangkaraniwan na Black Lady na pangit at nakakatakot ang itsura. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda sa amin, ang Dama Oscura ay may magandang mukha. Malaanghel daw ang itsura nito. Pero nakasuot daw ito ng itim na bestida na parang wedding gown. Ngunit wag daw papalin lang sa magandang anyo ng Dama Oscura. Dahil naghahatid daw ito ng kamalasan, kabaliwan at kamatayan sa taong makursunodahan ito. Ayon din sa mga kwento, nagpapakita daw ang Dama Oscura tuwing gabi, lalo na kapag sumapit na ang takip silim. Kaya dahil sa takot na makita o makursunodahan ng Dama Oscura, ay alas 7 pa lamang ng gabi ay wala ng tao sa kalsada. Lahat ay nasa loob na ng bahay. Kundi nanonood ng TV ay natutulog na. Walang nag-iingay sa labas, walang lasingan o late night videoke. Ang tanging nasa kalsada lang ay ang mga tanod na rumuronda gabi-gabi. At aaminin ko na noong bata ko ay isa talaga ang kwento ng Dama Oscura sa kinakatakutan ko. Kaya ni minsan ay hindi ako nagpapalate sa pag-uwi galing ng eskwelahan. Lalo pat 6:30 PM noon ay tapos na ang panghapon na klase. As in, lahat ng mga bata ay nagmamadaling umuwi. Maiwasan lamang ang kinakatakutan nilang nilalang. Samantala noong grade 5 ako ay meron akong naging kaklase na transfer lang sa school namin. Actually ay bagong lipat lamang siya noon sa sitio Pangulayan at taga Santa Catalina daw siya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Leia. Meron siyang sarili niyang circle of friends. Pero napansin ko na mas sumasaya siya sa akin. Kaso hindi talaga trip ng mga kaibigan ko na maging close si Leia. So naisip ko na lang noon na maging friends din kami kasi bakit hindi? Sa kabilang banda ay may mga naririnig akong komento tungkol kay Leia mula sa mga dati niyang kaibigan. Minsan may weird side siya. And kaya daw hindi muna siya dumidikit sa kanila kasi parang nagtatampo daw. Kapag magkasama kami ay napag-uusapan namin yung nangyari sa kanya at sa circle niya. And mas lalo kaming naging close. Kasi palagi ko siyang sinasabihan na okay lang yan. Babalik din sa dati kasi tampuhan lang naman yan. Papa Dudut, maraming kinikwento si Leia sa akin including yung third eye daw niya.
Hindi naman ako 100% convinced sa mga paranormal things pero aminado akong naku-curious ako sa sinasabi niyang third eye niya. Apparently ay namana daw niya yon sa lolo niya. Kaso yung sa kanya daw is parang figure lang ang nakikita at hindi ganong kalinaw yung physical feature ng spirit like the face. Kapag daw good spirit, ang color ng figure is white. While color black naman for bad spirits. Ever since na-open niya sa akin yon ay lagi na siyang randomly nagtuturo or ngumunguso kahit saang part kami ng school mapunta. Kesyo may nakatayo daw na white spirit sa third floor. Kesyo wag daw akong tititig sa tapat ng building kasi may black spirit daw doon. Ako naman ay pabiro ko na lang siyang pinapatigil. And mag-start na lang ako ng different topic. Okay, meaning kong natatakot ako ng konti. Pero mas iniisip ko pa rin yung friendship namin kaya sinamahan ko pa rin siya. Minsan pag magkasama kami at naririnig siya ng dating circle of friends niya ay sumisenyas sila sa akin. Na wag ko na lang daw pansinin kapag ganon. Until one day nasa science room kami for physics class. Nung patapos na ang klase kinalabit niya ako. Nung tinanong ko siya kung bakit ay sumagot siya. May magandang babaeng nakatayo sa pinto pero nakaitim. Bad spirit. Ngumiti lamang ako at tinanong kung saang parte ng pinto. Dalawa kasi ang pinto ng classroom namin. Siyempre tinuro niya yung nasa harapan na pinto. Tapos dagdag niya ay nagtataka ako kasi nakikita ko ng malinaw ang mukha niya. Dededmahin ko na lang sana siya nang mapatingin ako sa relo at sa bintana. Magtatakip silim na. Bigla kong naalala yung Dama Oscura. Kaya nang makita kong nakatingin pa rin si Leia sa pinto ay sinaway ko na siya. Huwag mong titigan yon. Dama Oscura yan. Baka makursonadahan ka. Pabulong ko sa kanya. Dama Oscura? Ano yun? Bulong ni Leia sa akin at may halong pagtataka. Hindi pa ba nakikwento sa iyo yung Dama Oscura? Umiling lamang si Leia bilang sagot sa tanong ko. Kaya kinuwento ko na sa kanya ang tungkol sa Dama Oscura. Natakot naman si Leia sa kwento ko at nag-cover na siya ng libro para iwasan ang nakikita niya doon sa pinto. Pero mamayang kaunti ay may sinabi si Leia na siyang nagpataas ng mga balahibo ko sa buong katawan. Sana hindi mo na lang kinuwento sa akin yung Dama Oscura. Kasi mukhang nagagalit siya sa iyo. Nabaling na sa iyo ang atensyon niya, ang sabi pa ni Leia. Siyempre natakot ako, Papa Dudut. At kasabay pa noon ay biglang namatay ang ilaw sa buong classroom namin dahil 6:50 na ng gabi. Madilim na nga sa labas. Madilim na rin sa loob. Nagsigawan ng mga kaklase ko habang si Leia ay narinig ko na parang nagdarasal na siya habang nagtatakip ng librong hawak niya sa kanyang muka. Leonor, nasa tabi mo yung babaeng nakaitim. Biglang bulong niya sa akin. At kasabay ng pagkakasabi niya noon ay meron akong naramdamang humawak sa balikat ko na malamig na kamay. Napasigaw ako sa takot. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo kay Leonor at natatakot yan ng ganyan? Saway ng isang kaklase ko sa kanya. Pero bago ako magsalita ay nagsabi na ang teacher namin na tapos na ang klase namin sa araw na yon. Nagmamadali kaming lumabas ni Leia ng classroom. Pero nagkahiwalay din kami pagkalabas namin ng gate. Pero bago kami tuluyang magkahiwalay ay patuloy na sinasabi ni Leia sa akin na sumusunod na raw sa akin ang Dama Oscura. Samantala, nagmamadali akong naglakad pauwi sa bahay nang maramdaman ko noon ang malamig na hangin sa bato ko. Pero diretso pa rin ako sa paglalakad. Tapos Papa Dudut, noong napadaan ako sa nakaparadang kotse sa ilalim ng nagliliwanag na poste ng ilaw, aksidente akong napatingin sa salamin. At doon ay nakita kong reflection ko na may kasunod akong babaeng nakaitim. Dahil dito ay nag-iiyak ako at nagsisigaw hanggang sa makauwi ako ng bahay. Pagdating sa bahay, agad akong pinakalma ng mga magulang ko. Naniwala naman sila sa kwento ko kaya naglagay sila ng asin sa mga bintana at sa harapan ng main door para hindi raw pumasok ang Dama Oscura sa bahay namin.
Tapos bago kami maghapunan ay nagdasal muna kami na siyang nagpagaan ng pakiramdam ko. Bago matulog ay ginawa ko muna yung mga assignments ko, then nag-focus sa pag-scan ng reviewer para sa final exam. May curfew pa ang smartphone ko noon. Like pagka-uwi is kukunin na ni mama ang phone ko, kaya todo aral talaga ako before bed. Nakatulog na ako around 8:30 p.m. Yung bunso kong kapatid na lalaki ang cashier ko sa room noon, so pagtutulog na siya ay dapat ay ako din. No more talkings and lights off na. Out of nowhere ay nagising ako nang chinek ko yung wall clock namin. Exactly 12 na ng madaling araw. Walang ingay sa paligid. Hindi ako nauuhaw and hindi ko din nararamdaman na need kong mag-CR. No normal reason, pero ang bilis ng tibok ng puso ko noon. Sobrang lamig din ang pakiramdam ko noon to the point na kailangan kong patayin yung electric fan namin. Kaso ay nanginginig pa rin ako sa lamig kahit na balot na ako ng kumot. Nararamdaman ko din na tumatagaktak na ang pawis ko noon pero ayoko pa rin alisin ang kumot ko kasi sobrang lamig talaga. And after a while ay nagsitayuan na ang mga balahibo ko. Sinubukan kong kumalma at pinakikiramdaman ko munang mabuti kasi nga baka need ko lamang mag-CR but no. Hanggang sa makarinig ako ng kaluskos galing sa cabinet ng brother ko. Madilim sa parting yon, kaya binalot na ako ng takot. Gusto kong gisingin ang brother ko or sumigaw kaso hindi ko magawa sa sobrang takot. Nakakatakot pala yung feeling na ang lakas ng pakiramdam mo pero wala kang nakikita. Ipinikit ko ang mga mata ko as in pikit na pikit, but that was the wrong decision. Dahil pagpikit ko ay naramdaman kong merong something sa tapat ng mukha ko. I don't know kung dala lamang ng imagination kaso'y nararamdaman ko na may slight wind. Like parang may humihinga. No smell, no pressure. Just a breathing like wind. Tapos ay bigla ko naalala yung Dama Oscura. Ate, kung totoo nga po na sinusundan niyo ko, ano po bang gusto ninyo? Sorry po sa amin ang kaibigan ko pero sa totoo lang po wala naman po akong third eye. So hindi ko po kayo makikita at hindi ko din po kayo matutulungan sa kung ano ang gusto ninyo. So please tama na po kasi hindi ko po to kinakaya. Pagmamakaawa ko out of fear and desperation. Ulit-ulit ko lang siyang kinakausap nang hindi binubuksan ang mata ko. Sa mga lumipas na minuto, ang pinaka nakakatakot na nangyari is yung 3 knocks followed by 2 knocks. Sa ulo ko kung nasaan yung another window ng kwarto namin. Yung bintanang yon ay connected sa isang bakanting kwarto so lalong nadagdagan ang takot ko kasi wala namang natutulog o nakakwarto. Doon na ako nagsimulang magdasal ng matindi. That prayer lasted for not too long. Then unti-unti nang kumalma ang puso ko. Bumalik na rin sa normal ang body temperature ko. I slowly opened my eyes and I breathed a sigh of relief and nakatulog din ako kaagad na parang walang nakakatakot na nangyari. The next morning pagpasok ko sa school gate ay sinalubong na ako ni Leia. Mukhang puyat na puyat siya. Sinabi niya na nagpakita daw ang Dama Oscura sa bahay niya pero pinatigil ko na siya sa pagkukwento. Sabi ko ayoko na makarinig ng kwento tungkol sa nilalang na yon dahil baka makursunodahan ulit kami. Agad namang naintindihan yun ni Leia at simula noon ay hindi na siya nagkwento pa sa akin ng mga nakakatakot. Papadudot akala ko ay doon na magtatapos ang kababalaghan sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Dahil kahit tirik ang araw ay pwede ka nang pagpakitaan o pagparamdaman ng Dama Oscura. Isang araw habang naglalaro kami ng mga kalaro at pinsan ko ay nagaya sila na pumunta sa May Tulay. Naglaro kami doon at nanguha ng mga bulaklak na santan. 2:00 ng hapon yon, alalang-alala ko pa. Wala ang mga magulang ko noong araw na yon sa bahay. At dahil napagod sa kakalaro ay inaya ko ang mga kalaro ko na maupo sa kawayang upuan sa labas ng bahay. Papadudod. 6 kami noon, 2 ay dalagitan na
Habang nakaupo, nakaharap kami sa lumang bahay sa tapat ng mismong tahanan ko. Nagbiro pa yung dalaga sa amin na nakatingin daw ang dama oskura sa bintana ng lumang bahay at syempre bilang mga bata ay nagkatawanan, nagkatakutan kami dahil sino bang mag-aakala na alas 2 ng hapon at tirik na tirik ang araw tapos ay magpapakita ang dama oskura. Samantala ako yung nakaupo sa pangalawa sa dulo. Habang nagtatawanan ay napansin ko yung katabi ko sa dulo na parang nakatulala at nakatingin sa bandang sagingan. Kaya tinignan ko din kung ano ang tinitingnan niya. May nakita akong babaeng nakaitim na wedding gown at nakatingin sa amin. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang puno ng saging. Parang nakatali yung mga kamay niya sa dalawang puno ng saging. Nakasuot ng itim na mahabang belo. Kaya hindi ko nakita ang mukha niya. Hanggang sa bigla akong natauhan at kinausap ko yung kalaro kong tawagin na lang natin sa pangalang Jerry na nakakita rin sa babaeng nakaitim. Hindi kaya yung dama oskura yun? Sabi ko. Hanggang sa napamura si Jerry. Leonor, wag mong tingnan. Baka makursunadahan ka. Sabi niya sa akin. Ang hindi namin alam ay nakita na rin pala ng isang kaibigan kong babae ang dama oskura. Kaya bigla na lamang itong umiyak at nagsisigaw. Kaya lahat kami ay kumaripas ng takbo papasok sa bahay namin. Nadapa pa nga ako noon kakamadali tapos si Jerry na ang nagsara ng pinto. Agad ko namang nilapitan si Annie, ang kaibigan kong bigla na lamang umiyak. Nakita mo rin yung dama oskura? Tanong ko. Oo, Leonor. Kaso nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Pulang-pula ang mga mata niya tapos nakita kong nilabas niya ang mga pangil niya. Nanginginig na wika ni Annie sa akin. Nagkatingin kami ni Jerry. Iba yung nakita namin at hindi ito nagpakita ng mukha sa amin, kay Annie lang. Hanggang sa biglang may pumasok sa isipan ko. Hindi kaya Annie ikaw ang nakursunadahan ng dama oskura? Bakit naman magpapakita ang dama oskura ng ganitong oras? Hindi ba sa gabi siya nagpapakita? Sabi ng dalagita namin kasama na si Ruth. Hindi natin masabi kung ang mga engkanto, kapre at multo minsan nga ay nagpapakita sa araw. Yung dama oskura pa kaya? Sabi ko naman kay Ruth. Pinakalma naman ng iba pang mga kasama namin si Annie tapos nang dumating na rin ang mga magulang ko ay umuwi na rin ang mga kasama ko. Hinatid pa nga ni Mama si Annie sa pamilya niya. Pero papadudot. Nakursunadahan nga si Annie ng dama oskura. Dahil ilang araw ang lumipas ay hindi na ito nagparamdam sa amin. Ang sabi ng mga magulang niya ay nagkasakit daw pero narinig ko sa kwentuhan ng mga matanda sa amin na sinapian daw si Annie. Hanggang sa isang buwan ang lumipas ay nagimbal na lamang kami nang mabalitaan naming patay na ang kaibigan namin. Suicide daw ang dahilan. Siyempre natakot kaming lahat noon lalo na kami ni Jerry na nakakita rin ng dama oskura ng araw na yon. Simula pa lang pala yon papadudot dahil isang buwan pagkaburol ni Annie ay may nangyari ulit na hindi ko inaasahan. Natatandaan ko noon nasa eskwelahan ako noon at malakas ang ulan tapos ay biglang nagsuspend ang klase. Naglakad lamang ako pauwi sa bahay pero pagdating ko ay tiyempong nasa labas si Mama at pinagmamadali niya ako kaya tumakbo na ako papasok sa bahay. Tapos noon ay agad na nagsara ng pintuan si Mama. Halatang takot na takot siya. Ma, bakit po? Ano po bang problema? Tanong ko sa kanya. Leonor, nakita ko kanina. May sumusunod na babaeng nakaitim sa'yo. Mukhang nakursunadahan kayata ng dama oskura. Sabi niya sa akin. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang naglagay ng asin sa mga bintana at sa ilalim ng main door namin. Hindi nagtagal ay nagpasya na lamang akong manood ng TV para maibsan ang takot na nararamdaman ko noon. Pero habang nanonood ako, si Mama naman ay panay ang silip sa bintana. Kaya nakisilip din ako at kitang-kita ko yung babaeng nakaitim na nakatayo sa may waiting shed na malapit sa tulay. Nakatingin siya sa bahay namin. At bago nga matapos ang gabing yon ay nagising kami sa kalagitnaan ng gabi dahil malakas na tunog ang aming narinig. May kumakalubog sa aming bubong na parang may nalaglag. Hindi namin yon pinansin sa halip ay babalik na sana kami sa pagtulog.
Pero biglang umungol ang aso namin na parang galit na galit. Nung una, pati yung tahol niya. Tapos mga ilang segundo lang ay parang takot na takot naman yung aso. Nung tumigil na ang ungol ng aso ay tatlong magkakasunod na katok ang aming narinig sa aming pintuan. Nagyakapan na lamang kami sa takot at nagdasal. Buti na lang at dumating si Papa galing sa trabaho, kaya agad namin siyang pinapasok. Tapos ay agad namin kinuwento kay Papa ang naranasan namin. Pero Papa Dudut, habang nag-uusap sina Mama at Papa ay biglang nag-brown out sa amin. Ang nakapagtataka ay kami lang ang nawalan ng ilaw habang yung mga kapitbahay namin ay bukas pa rin ang mga ilaw. Dahil dito ay nagdasal na lamang kami hanggang sa makaramdam na kami ng antok. May isang pangyayari din na sumama sa pulungan ng nanay ko, kaya ang sabi niya ay gagabihin daw siya ng pag-uwi. Sumama naman ang kuya ko sa sayawan dahil piyesta kasi sa kabilang baryo, kaya naiwan ako mag-isa sa bahay. Niyaya ko yung pinsan ko na samahan ako at dahil close kami ay sinamahan naman niya ako. Bandang 6:30 PM siguro nang sabihan ako ng pinsan ko na nababanyo siya, kaya samahan ko daw siyang umigib ng tubig. Nagigib nga pala kami ng tubig na pangbanyo sa poso na nasa lumang bahay. Wala kasi kami nung sariling poso. Pagkakuha niya ng timba, pumunta na kami sa poso. Dala ko yung gasera dahil wala kaming flashlight. Habang nagtutunga nga siya, may narinig kami na sumisitsit. Yung sitsit ng matandang boses. Noong una'y hindi namin pinapansin kasi baka may tao sa may tulay lang. Pero Papa Dudut, hindi tumigil yung sitsit. At alam naming parang nasa loob ng lumang bahay ang nagsisitsit. Nang nagkatinginan kami ng pinsan ko, walang usap-usap kahit na hindi pa puno yung timba ay umalis na kami kaagad at iniwasan na tumingin sa lumang bahay. Pero nung papasok na ako sa bahay at isasarado ang pintuan ay nahagip ng mata ko. Yung bintana ng lumang bahay, may nakatingin na babae sa amin. Nakaitim na belo ulit siya at ang nakakatakot ay nakangiti siya. Dahil dito'y muli kaming napadasal ng pinsan ko at buti na lamang bandang 9 PM ay umuwi na ang mga magulang ko. At doon muli kong kinuwento sa kanila ang naranasan namin ng pinsan ko. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat ako sa Diyos nang ibalita sa amin ni Papa na nakahanap na siya ng bahay na matitirhan namin sa Tumaga. Dahil dito ay nakahinga talaga ako ng maluwag at nung lumipat na kami para akong nabunutan ng tinik. Anyway, para hindi kami masundan ng Dama Oskura, lalo na ako ay humingi kami ng tulong sa isang albularyo at sinamahan niya kami hanggang dito sa Tumaga. Tapos ay agad ding pinabless ang aming bahay para masiguradong walang masasamang elemento ang maliligaw sa loob. At yun na nga Papa Dudut, simula noon ay wala na akong naramdamang kakaiba o kababalagan. Naging normal at payapa ang aming buhay hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo sa Southern City Colleges. Sa ngayon ay nagtatrabaho ngayon bilang supervisor dito sa SM City Minpro. Papa Dudut, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana po ay may tampok po ninyo sa inyong channel at abangan ko po ito. Muli maraming salamat and God bless sa inyo. Lubos na gumagalang, Leonor. Maraming salamat Leonor sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga lugar talaga na pinamamahayan ng mga multo o masasamang elemento. Kaya hanggat maaari ay iwasan ninyo ang mga lugar na yon. Pangalawa ay kapag kayo ay aalis sa inyong bahay para bumiyahe, ay huwag kalimutang magdasal sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya. Tandaan na matibay ang proteksyon na ating makukuha mula sa pananampalataya sa Panginoon laban sa mga elementong itim tulad ng Dama Oskura na nabanggit sa ating kwento. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.